Kasi karapatan naman talaga nung ano. Ay, ako bilang isang butante, karapatan ko rin po yan. Karapatan ng butante. Mawalang galang na po sa inyo, senador ka mo? Ano ba, senador? Senador po. Mawalang galang na po sa inyo, senador. Ilang ulit na po ba kayong nakabalik? 17 taon po, sabi niya ngayon. Nung kayo po'y unang lumapit sa akin, 25 years old lang ako eh. Opo. Ngayon po, 50 years old na ako eh. Ito ang Wow Trending. Isa na namang senador ang nasa line-up ng Alyansa ng Bagong Pilipinas ang pupulutin sa basurahan. Ito ay matapos na i-blacklisted ng mga netizens dahil ang senador pala na ito ay nakatatlong termino na pero wala man lang nagawang batas kahit isa. May mga kaso din ang senador na ito ng korupsyon at hindi umaattend sa Senate hearing. Ang senador na ito ay kilala sa tawag na Leon Guerrero. Walang iba kundi si Senador Lito Lapid. Naging katawa-tawa na daw ang eleksyon sa Pilipinas ngayon dahil ang mga mambabatas ay hindi man lang nila naisipan na gumawa ng batas na bawal na kumandidato ang may mga kaso, drug lord at higit sa lahat ay i-drug test muna bago payagan makapag-file ng Certificate of Candidacy. Ayon pa kay Congressman Marcoleta na dapat anya sa kumilik pa lang salain na nila ang mga kandidato para naman kung manalo ito ay sigurado talaga na makakapagbenepisyo ang mga Pilipino. Hindi yung nakatatlong termino na bilang senador at kilalang convicted nakapag-file pa ng Certificate of Candidacy. Lumakas ngayon ang panawagan ng mga netizens na dapat ay tayo ring mga botante ay kilatisin natin ang mga kandidato na iboboto natin. Dahil sa panahon ng eleksyon, nasa ating mga kamay po ang kapangyarihan para pumili ng tamang kandidato. Komento pa ng mga netizen na yes, noto convicted officials kasi tayo nga na nag-a-apply ng trabaho kumukuha pa ng police clearance para makita na malinis ang record tapos sila na nasa gobyerno pa. Mga kaso ay animal talaga, di patas ang buhay talaga. Agree po ako dito, para sa kanila rin naman yan kahit na sabihin na mahusay sila pero convicted, yan lagi ang panlaban sa kanila kapag against sa kanila. Dapat lang po lahat ng may kaso ay wala na sa Senado kasi parang mas sila pa ang mahigpit magpa-contempt sa mga hearing hindi makasagot ng maayos, sabihin nila agad na sinungaling. Kami nga na mga ordinaryong tao pag nag-apply ng trabaho maraming hinahanap na mga requirements, NBI, police clearance, barangay certificate, educational background, may ibang company na college graduate ang hinahanap, then itong mga nag-a-apply sa atin ng gobyerno, senador at congressman may mga convicted na NPA pa, hayagang kinakalaban ng gobyerno pero okay lang na mag-file ng candidacy as a public servant, may mga kaso na plunder, sila pa rin nasaan ang ustisya ng mga kapuspalad. Sana mabusisi ninyo ang mga nag-a-apply na walang bahid ng korupsyon. Matibay na plataforma. Ayun. Yun din naman ang inihingi sa bawat kandidato. Ngayon, kung ang paraan ng paglapit mo sa kanila ay may pag-aalinlangan kasi baka hindi ka man lang makapunta ng Mindanao. Dahil wala ka namang pamasaheng papunta roon. Oo nga pala, no? Kikilatising ka. Paano mo itataguyod ang iyong pangangampanya? Paano magiging seryoso ang pangangampanya mo bilang kung ano man ang posisyon na kanyang inahangad? Kung yung means naman ng pagpaparating ng plataforma mo at kung sino ka para makilala ka, ay nasa balag naman ng alanganin at maaaring hindi mo mapatunayan. May batas kasi. So sa batas talaga tayo babagsakan. Ngayon, doon pa lamang sa pati yung Certificate of Candidacy mo, yung COC, may mga tanong doon. Opo. May mga tanong doon. Ikaw ba'y nahatulan na? Ng ganito, ganyan? Moral turpitude, di ba? May sagot doon, yes or no Yes or no. Ngayon, siguro, ang pinakamaganda ron, babantayan mo yung mga na-convict na siguro. Ganun ho ba? Ay, lalo na ngayon kasi ipapublish po ng COMELEC sa website dyan. Yung mga COC. So, ang COMELEC, ang gusto ay ang mga tao, tingnan nyo yung COC na mga kandidato dahil baka merong makalusot dyan,
na hindi naman pala dapat tumakbo. Kayo na ang mag-ulat, mag-report sa COMELEC. Oo, kasi palagay ko ang COMELEC naman merong kakayahan na kasi ang sa korte meron tinatawag na judicial cognizance. Okay. Halimbawa, Opo. hindi mo na kailangang patunayan yun eh. Halimbawa, yung bang yung November 1, kailangan pa bang patunayan na sa kalendaryo natin All Saints Day yata nakasulat. Doon sa... Halimbawa, yung January 1 ay New Year's Day. Judicial cognizance yung mga yan. Yun palang tawag. Alam nga namang ikaw ay sasabihan pa ng court, patunayan mo nga kanya na ang January 1 New Year's Day. O kukuha ka lang ng kalendaryo, ito po, Your Honor. Ito po ang katibayan. Ngayon, baka ang ibig nila sabihin, may mga tao namang kilala nila na hindi nakapasa sa ibang pamantayan. Alam ba, may mga convicted na ganyan. Ang ibig ba nila sabihin, hintayin muna nila na manalo yung pagkatapos at saka mayroong mag-question. Dapat sana, i-screenin na nila. Di ba? Kasi yung may kaalaman na tungkol dito. Pero doon sa punto ng dual citizen, Kong, di ba meron tayong mga issue dyan dati na dual citizen Pag dual citizen, hindi pwede. Nasa batas naman yun eh. Kailangan i-renounce mo yung isa. Yung isa. Oo. Hindi po pwede yung dalawa yung pagkamamamayan mo. Kasi pagka ikaw ay tatanggap ng tungkulin, ang requirement is 100% allegiance. Paano magiging 100%? Yung kalahati, dual citizen ka, no? Kalahati, taga Nigeria ka, halimbawa. Opo. Hindi ba? O kaya naman, mamamayan ka ng Malta. O kaya, Kazakhstan. Kailangan 100%. Yun ang inihingi sa'yo eh. Dahil susumpa ka pagka ikaw ay nanalo, di ba? Pananagutan ko. Pero ano ho ba yan, Kong? Sabi, moto proprio power ng COMELEC na sila ang dapat ay may complainant po yun kapag ka ganun. Sa aking palagay, dapat, lalo na yung kilala nila. Yan, opo. So, they can take cognizance of the fact na, halimbawa, itong isa convicted, halimbawa, o yung isa dual citizen. Kasi mga sikat na tao, halimbawa, maliban na yung hindi mo naman hindi mo kilala, na kinakailangang patunayan pa yon. Pero yung halimbawa, public figure naman, napag-aminan na talaga na siya pala dual citizen. Sa isang nakita na nagsalita. Abay, kinakailangan vigilant naman sila. Alam nga namang payagan mong lumaban pagkatapos pagka na-elect, ang sasabihin nila. Aba, yung kanyang legal impediment ay tinakpan na sapagkat ibinoto ng tao. Hindi naman po pwede yun. Yun na nga. Para ba yung doktrina ng Aguinaldo case? Doctrine, hindi dapat aplikable yun. Palagay ko, kung mo ikaw ay... Ikaw naman ang binigyan ng kapamahalaan sa pagsasagawa ng tunay at tapat at malinis na eleksyon. Kasama na dyan yung pagrebisa mo at pag-screen mo doon sa mga hindi karapat-dapat sapagkat may alam ka na kaagad. Para sa akin, well, kasi may alam akong narinig ako dati na parang may conviction na ng moral turpitude at saka dual citizen pa eh. Paano yung ganun, Nelson? No, kaya nga, hindi pa magiging vigilant yung COMELEC. Kilala naman ng tao yun, di ba? Ang kailangan, vigilance, hindi ba? Ay, kasi ang hinihingi nila ganito. Aba, wala akong nag-complain eh. Yun na nga. Ay, kailangan motu proprio on its own. Ang sinasabi natin. Kasi may kaalaman ka eh. May kaalaman ka na itong taong ito, halimbawa, merong isang lumaban. Alam mo naman at mapapatunayan mo sapagkat alam mo dual citizen pala siya. Dapat doon pa lang. Magkaroon ka na ng desisyon. Di ba? O lalo naman kung convicted ka. Sa issue po ng political dynasty, magkakamag-anak, kasi parang meron din naman ngayon, may bago ho kasi sa Cebu, kung nabalitaan mo ito, Jen. Sa Cebu, yung mayor nila doon, si Mayor Michael Rama, na suspend, di ba? Suspend yan, Pero pinatawa na siya ng hindi na siya po pwedeng tumakbo dyan, ng ombudsman. Dahil sa nepotism. Dahil inappoint niya yung dalawa niyang brother-in-law sa posisyon. Pero sa kabilang dako... hindi political dynasty yun. Nepotism yes, yun. Nepotism. Yun nga ang itatanong may batas talaga ron. Yes.
bakit naman dun sa kabilang dako, yung political dynasty na magkakamag-anak naman sa isang, alimbawa, sa Senado, bakit yun po pwede? Binadaan mo sa election yun eh. Yung isang appointment eh. Inihalal ng tao. So, meron kang kapangyarihang i-appoint siya. Bawal nga eh. Sa administrative code. Hindi po pwede yun. Yun naman, dumaan sa election. Wala tayong magagawa ron. Kaya wala pa tayong batas sa political dynasty. Ayun. Sapagkat wala namang gustong gumawa nun. Ako, nag-file ako. Talaga. Ang problema, hindi man lang na agenda. Hindi man lang na-repair eh. Parang next to impossible ata maipasayan kong. Pero yung political dynasty naka-enshrine sa konstitusyon, meron diyang... Oo, kaya lang nagkaroon ng kulatilya kasi. Ayun. Di ba? Parang ang sinasabi ron, lahat kanya ay dapat mapagbigyan na sila'y makapaglingkod sa ating bansa. At sa kadahilan ng ito, kailangan kanyang mawala ang political dynasty as may be provided by law. Parang ganyan. Dapat piniriod na wala na sana yung hindi provide as may be defined by law. As may be defined by So, law. ang ibig sabihin nun, ay kinakailangan magkaroon muna ng batas para sa ganon ay doon dadaan kung paano yung political dynasty ay hindi pwedeng manaig. Ayun. Meron dapat enabling law. Pero sana kung yung gumawa ng constitution, sinabi niya, at sa ganyang kadahilanan ay ipinagbabawal natin ang political dynasty, period. Tapos na sana. Di ka na mangangailangan kaso nilagyan ng kulatilya eh. As may be defined. As may be defined by law. Kaya nga gusto ko, kung halimbawa, i-amenda natin ang Constitution. Yun naman ang tatanggalin ko. Para sa ganun. Huling paragraph na yun, no? Praise lang yun, hindi paragraph yun. Yung praise lang, as may be defined by law, tatanggalin ko. Period na dun sa political dynasty. Constitution na yun. Ang ibig sabihin nun, yung provision na yun, magiging executory kagad. Hindi siya dependent sa isang batas na gagawin pa ng legislature. Kasi nasa konstitusyon na no? So, nga, bakit pa siguro yung mga gumawa ng ating konstitusyon, siguro may mga kamag-anak din yun. Pinadama lang yung ilalagay lang yung lahat ay kailangang magkaroon ng oportunidad na makapaglingkod sa mga opisinang panggobyerno. At para yan ay matupad, kinakailangan kanya ipagbawal o hindi ipagbawal ang political dynasty. Para nga lahat, magkaroon ng tsansa. Kasi kung political dynasty, lalong-lalo na sa isang lalawigan lang o sa isang bayan, na talagang mula naman doon sa kanilang kanununuan, siya na yung mayor. Wala nang naging mayor kundi yung pamilya niya. Paano ngayon maglilingkod yung iba? Yun ang sinasabi ng provision na yun. Kaya lang nilagay niya as may be defined by law. So wala namang batas. So dapat i-define pa ng batas kung sino yung apektado ng dynasty. Sino ba yung alin ba sa mga miyembro ng kanyang pamilya? Gaano kalayo kanya? Gaano kalayo doon sa incumbent ang pwede nating pagbawalan? At anong period na dapat ibawal? Habang incumbent ba 'yon? O pagkatapos na ng kanyang termino? O isang buwan lang o isang taon ang pagitan bago pa siya pwedeng lumaban uli? Nako. At gaano naman kalayo? Mula ba sa 3rd degree o 4th degree by consanguinity? Kinakailangan i-define mo yun. Ayun. Sana kung pineriod na yun, tapos wala na sanang usapan. Pag sinabi mo, basta sinasabi rito, hindi pwedeng asawa mo, hindi pwedeng kapatid mo kasi political dynasty. Wala siya magagawa dahil naka-period eh. Nakalagay sa batas 1987 pa yung Constitution dyan, Kong. Kaya nga. Sabihin, sa nakalipas na 37 years, nadatiling tahimik eh. Ilang administrasyon tinangkang baguhin yan. Pero hanggang ngayon, parang itong unang mga bugsungan na kasalukuyang administrasyon, parang tinangkaro yan. Pero hanggang ngayon po, hindi pa nagalaw-galaw. Kung, di ba? Isa ako sa nagtangka na yun. Ganun po. Kaya naman ako nasipayo. Inihintay ko na i-repair man lang. Hindi ni-repair. Dapat siguro. Pagka tinanong mo, Comsec, bakit naman itong aking kaisa-isang dito sa Committee on
Constitutional Amendments. Committee on Constitutional Amendments. Nag-iisa lang naman ito eh. Opo. Bakit hindi nyo man lang ini-repair? Sir, kanya, kausapin mo muna si ganito. Si Madjo. Di ba? Oy, paano pa yan? Tinanggal na ako sa Constitutional. Ay, nako. Di ba? Wala na ako dun eh. Wala na. Kami naman din sana ni Nelson, pababago na namin ang apelido namin, gagawin namin Marcoleta para tumakbo na rin. Tatlo na tayo. Tatlo na tayo sa Senado. Ay, nako. Hindi, paunahin muna natin si Kong. Pero Sunod ito na pala, tayo. Kong, nako, karamihan pala ng mga nag-file ngayon ng kanilang COC, mga kaibigan nyo rin, Kong. Grupo po ng Makabayan. Ayun. Oo. Teddy Casino, Lisa Masa, ayun. Anong kanilang tinakbuhan din? Senador po, nag-file sila ng pagiging senador. Si ano pa ito? Si Congressman Busita. Pala, nag-file din, independent. Ano ha? Talaga? Oo. Dalawang miyembro ng Alyansa ng Bagong Pilipinas ang naghain ngayong araw na ito. Alyansa ng Bagong Pilipinas. Ano, yung partido po ng Pangulong Bongbong, Mayor Abby Binay. Anong... Opo. yung alyansa, yung... Bagong Pilipinas. Yung Bagong Pilipinas. Yung Alyansa ng Bagong Pilipinas, di ba? Hindi, sinasabi mo kasi na si Teddy Casino, kala ko kasama Hindi po, na. yun po yung mga sa Makabayan. Ito po yung dalawang nila. Yung Makabayan, anong partido? Nakalagay po sa kanila dito, Makabayan eh. Si Body Floranda, ang dami. Iba po, si Arlene Brosas, mga hindi ko nababanggitin po iba pangalan nila. Pero dalawa lang po yung kilala na ito'y kasama nga doon sa alyansa ng Bagong Pilipinas. Camille Villar, congresswoman din po ito, at itong si Mayor Abby Binay ng Makati na tatakbo din po sa pagiging senador, Kong. So sila po ang ilan sa mga naghain ngayong araw na ito. At October 3 pa lang naman ngayon yata. Opo. October 4 na po. 4 na. 4 na ba? 4 na ba? Oo. May 4 na araw pa tayong... Opo. Yung iba ho na yung nag-aabang sa inyo, kung makang doon ako nag-campus sa Comelec. Ano ba niya si Bakit naman ako inaabangan kasi, Jen? Ay, yung mga vlogger po, Kong, alam nilang, ano ba niya, Jen? Tarating ba talaga si Kong? Aywan ko bakit yun yung inaabangan niya? Sabi ko na sa inyo, sa 8, Martes eh. Bakit? Hindi, anya, baka mamaya magbago isip, nandito na kami. Magkakampo na kami rin sa Comelec. Mukhang nakakampo na po sila ngayon. Parang meron lang bilang ang tatanggapin eh. Hindi naman lahat ng pwedeng sumama sa'yo. Hanggang 4 lang ata, Kong, sa pagkasenador. Doon sa loob mismo ng Comelec. Pero sa labas naman, pwede. Pwede Hanggang po. saan ka pwedeng samahan? Hanggang doon po sa gate ng Manila Hotel. Kasi doon sa tent ng Manila Hotel, nandun po yung filing ng COC. So pagpasok mo halimbawa doon sa opisina ng Comelec na doon tinatanggap yung COC, Opo. hanggang doon lang sila. Hanggang doon lang po. Ang pwede lang po sumama sa inyo, kaming dalawa ni Nelson, plus isa pa. Si Ma'am Edna. 4 lang po tayo. So, yun po. Sa mga nagtatanong, hindi po nagbabago ang schedule ni Kong. 8 po ang punta dyan sa Comelec para formal pong ihain ang kanyang Certificate of Candidacy. Ayan. Pag-usapan pa natin yung isa. Mainit na issue din ito. May isa pa mainit, ha? Oo. Ibinaba na po ng ano ba to? Sandigan Bayan pa ang nagbaba ng hatol. Sandigan Bayan, oo. Oho. Yan na kasi ang dumidinig sa mga graft cases, eh. Ayan, opo. Ang 3rd Division po ng Sandigan Bayan ay ibinaba na po ang hatol. Pinawawalang sala ang dating Senate President at ngayon ay Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, ang dati po niyang Chief of Staff na si Jessica Gigi Reyes at ang negosyanteng si Janet Lim Napoles sa 125 million pesos na kasong pandarambong o plunder kaugnay po ng pork barrel scam. Mukhang hindi daw po napatunayan ng panig ng taga-usig. Taga-usig ang matibay na mga ebidensya laban po sa mga akusado. Mabigat kasi yung threshold pagka hahatulan mo ng guilty kasi, Jen eh. Opo. Para mahatulan mo ng ganun ang isang akusado, ni katiting na bahid ng alinlangan. Bahid ng alinlangan na kinakailangan wala.
Kaya napakataas nung Ganun napakataas nung bahagi ng prosecution. Kailangan makumpleto mo 100%, walang papasok na reasonable doubt. Oho. Kahit gano'n lang yun. Opo. Beyond reasonable doubt Yun ang threshold Pagka merong na-entertain na isang gano'n mang konting kalit ang pagdududa. duda na yun, Opo. ay talagang acquitted. Ganun pala ang nangyari, no? Mukhang yun laman ng desisyon na sa'yo, no? Ibig sabihin, ang desisyon ay hindi na patunayan beyond reasonable doubt Opo. na sila ay guilty doon sa salang inaakusa sa kanila. At may apat na sinabi rito na dahilan kong Una, insufficient evidence. Okay. Hindi daw sapat yung ebidensya para i-link si Enrile doon sa kaso at doon sa mga alleged kickbacks. Number 2, kredibilidad ng witnesses. Na-question ng credibility ng prosecution witness, particular yung mga tinatawag na whistleblower. At inconsistent at lack corroboration yung kanilang mga testimonya. Ikatlo, lack of direct involvement kong walang concrete evidence showing Enrile's direct involvement in the disbursement of PDAP funds to the fake NGO. At ikaapat, yung nga pong reasonable doubt na may gap sa evidence. Bali conclusion na yun. Yes, Dahil opo. sa kung wala ngang corroboration na doon lang sa ebidensya, may pag-aalinlangan doon. Aha. Pagkatapos, doubtful yung testimony ng mga testigo, witnesses. Yes. Opo. Mabigat nga ang laban. Mahihirapan talaga na magkaroon ka ng conviction pagka ganyan. Pero si Janet Lim Napoles po ay hindi pa rin makakalaya kasi may mga nauna na siyang conviction. At yung tinatanong nyo kanina kung meron na bang naging final and executory, sa nakita ko, meron na po Ito yung nasentensyahan po siya ng reclusion perpetua doon sa kaso na ang involved ay si former Senator Bong Revilla, dinadawit rin si Bong. Oo, pero doon Doon yata nga po nagtaka- acquittal doon si Senador Revilla, Senator Bong nga acquitted, pero si Napoles ang ang naiwan Yes. at guilty siya. Oho. Naging final and executory po ito December 7, 2021 nang i-affirm ng Supreme Court yung desisyon ng Sandigan Bayan ko. Oho. Reclusion perpetua. Reclusion perpetua po. So, sayang, hindi niya magagamit yung acquittal niya rito. Yes. Dito sa kasong kasama si Enrile. Senador Enrile at saka yung staff ni Senador dahil meron ng naunang conviction Ayun. Kapag karaniwan niya na sinasabi doon sa panghuling paragraph niyan, inuutusan ng korte na i-release ang mga akusado kung sila ay nakakulong o nakakonfine, maliban na lang kung sila ay nagse-serve ng parusa sa ibang mga kaso. Kagaya niyan, dyan, maaring yan ang impediment ngayon kaya hindi siya makakalabas. Sayang naman at hindi niya magagamit ito. Kung wala sana, labas na sana siya, wala nang problema. Ayun. Ang totoo niyan, kung pagsusumahin, kasi meron pang ibang conviction dyan Oo. Kung susumahin daw po yung taon ng sentensya niya, umaabot na po ito ng mahigit 100 years in prison. 100 years. Pag inad po. Pero sa actuality, alam mo, yung reclusion perpetua na yan, may hangganan yan, mga 40 years lang. Kahit Sa maraming pasabihin pagdidesisyon ng Korte Suprema, yung 40 years, Doon lang. doon lang. kahit na ikaw ay makasampung 40 years lang talaga yan. Pero kung halimbawa, ikaw naman nahatulang ka, 65 years old ka, Ayun, 40 years yun, baka hindi ka na rin makaalis. 115 anyos ka na, no? Kapag Pero meron At saka kahit na nakalabas ka, wala na rin saysay. Oho. Sa bagay. Isipin mo, halimbawa, ikaw Nelson. Kunwari lang naman, di lalabas na si Nelson after 40 years. Opo. Nakalimutan niya nung siya sentensyahan 65 years old. Nako. Hindi 100. Pagbalik niya, hindi na niya kilala yung sumasalubong sa kanya. Totoo yun, no? Sino ba kayo? Wala Sabi niya, na silbi, uuwi na po tayo. Dito na lang. Bakit? Saan ba ako nakatira? Dito ako Tama. Pero Parang hindi- wala na rin saysay yung Pero buhay hindi mo. ba niya pwedeng i-apila yun? Di ba kapag usually kapag 71 years old ka na,
ano ba, inabot ka ng gano'n, hindi pa naabot yung 40 years kung habang buhay ng pagkabilanggo, pwede mong... Doon napapasok yung mga... Humanitarian reason, di ba? Yung presidente na maring patawang ka ng amnesty, yung mga ganyan. Baka sakali. Opo. Maganda yung halimbawa, maganda yung pinakita mo sa kulungan, at wala ka namang naging kaso pang kung ano-ano. Opo. Doon sa pagbibigay ng clemency ng Pangulo, kamukha ng pardon, ganyan. Opo. Baka sakali. Ayun. Hindi din natin sinasabi na mapapardon, pero nangyayari naman yung Posible. gano'n. Oo. Oho. Kasi, di ba, yung edad nga, pagka 71 years old ka na, ay pwede mong hingin yun, humanitarian reason, sa korte at makibigay din po ng Pangulo. Halimbawa, yung iba nagkasakit ng talagang terminal na, no? Yan, opo. Oho. Para naman siguro kahit papano mahabol niya yung konti sa buhay niya na siya'y nakalabas. Alang-alang na rin din siguro sa pamilya niya. Yung human consideration, di ba? Opo. Baka sakali na ibibigay yan. Ayan. Ay, nako. Ito, Kong, medyo maganda-gandang balita. Iwan ko lamang kung ramdam ito ng ating mga kabayan. Baka ito yung ating pagsalusaluhan. May kinalaman po sa ating Vox Populi. Binabalita po kasi ng Philippine Statistics Authority, bagamat ito ayaw nyo marinig kung yung PSA na ito, masaya nilang ibinabalita sa taong bayan, bumagal tayo ng 1.9% ang inflation rate na Pilipinas para po sa buwan ng Setyembre. Iniulat po ito ng PSA, ang atin pong national statistician, Dennis Mapa, 1.9 ang inflation para po sa buwan ng Setyembre, mula daw po sa 3.3, medyo maganda pong ibinaba na inflation noong pong August 2024. Ito rin daw po ay mas mababa kung ikukumpara sa 6.1% inflation na naitala po noong September last year, 2023. Sa kabuuan, nakapagtala daw po tayo ng average inflation ng ating bansa ng 3.4% mula po sa buwan ng Enero hanggang Setyembre na kasalukuyang taon, at ito po'y pasok pa rin sa target range ng pamahalaan para po sa buong 2024 na 2% hanggang 4%. Ayon, ang pangunahin daw po nag-ambag ng pagbaga o pagbagal ng ating inflation ay ang food and non-alcoholic beverages, ay ang mas mabagal na pagtaas din daw po ng presyo ng cereal products, 4.9 inflation, ang bigas, gulay, tubers o carrots, at ilan pa pong mga kalakal. Negative kamatis, etc. Bumagal din po ang inflation sa transportation, partikular na po ang presyo ng gasolina, diesel, pati na rin daw po LPG, at ang singil sa kuryente. Ayon pa po sa PSA, ang Ano sabi? Tungkol sa singil sa kuryente? Ano sabi? Bumagal din daw po, Kong. Kasi ka-announce na ng Meralco, tumaas sila, no? Dagdag pa po ng PSA sa Metro Manila, Metro Manila, bumagal din daw po ng 1.7% ang inflation noon po Setyembre, noong nakalipas na buwan, gayon din daw po sa labas ng Metro Manila ng 2% na lamang, Kong. No, maganda yung mga Statistika. numero na yan din. Kung yan ay naramdaman. Okay. Di ba? Kapag kasi hindi naramdaman, nananatiling statistics lang yan, parang hindi rin naman masyadong papansinin ng ating mga kababayan. Oho. Di ba? Nako, pag sinabi kasi nating inflation na ito, yung presyo, di ba? Kasi bumagal kanya, palagay mo 1.5 to 2%, halimbawa. Kapag hindi naramdaman ng pangkaraniwang mamamayan yun, ano sa kanya yun? Kasi yung pag naramdaman mo, halimbawa, nakakita siya ng manifestasyon sa buhay niya. Totoo po naman. Di ba? Halimbawa, sabi ni Nelson, bakit kaya itong pitaka ko nagkaroon ng pandemya. Hindi. Bakit kumapal ng konti? Maganda. Doon mo lang makikita yung kahalagahan at importansya ng binabalita mo din. Kasi yung pitaka niya, nung tingnan niya, kumapal ng konti. Ibig sabihin, dahil nga bumaba yung presyo ng bilihin, ito yung metric mo medyo nakatipid siya. Di ba? Opo. Pero kung halimbawa, sinabi mo lang na
bumaba yung yung halaga ng ganito. Aha. Pero yung pitakan niya, nababawasan pa ng ilang sinsilyo, wala rin eh. Malnourished. Hindi rin siya masaya na tatanggapin yun eh. Walang iniwan sa katawan ng tao. Halimbawa, sabi niya, kainin mo ito. Opo. Ito'y magbibigay sa iyo ng magandang resulta sa balat mo. Aha. Eh di kinain niya. Opo. Ba't talagang pumula ang pisngi? Kuminis ang kutis, ano? Papansinin niya yun eh. Kasi may nangyari sa buhay niya. Yes. Ganun ang ganun ang panukat ng yung lalo na yung pangkaraniwang mamamayan. Oho. Dapat merong magbago. Dapat meron siyang makikitang kaibahan doon sa dati niyang iginawi o dating naging outcome Opo. nung kanyang buhay. Halimbawa, yung basket na pinamamalengke niya, Naragdagan, no? Salit na mabawas. tingnan mo nga naman kanya ngayon, napupuno na. Oho. Kahit saluyot lang kanya, at saka okra, medyo dumami. Dati, isang taling lang ako eh. Oho. Isang taling kangkong lang ako, pero ngayon, dalawa yung nabili ko. Dapat merong pagbabago talaga para maintindihan niya at para ma-appreciate niya yung pagbabago o pagbagal ng inflation. Inflation. Oho. Dapat ganun eh. Oho. Nako. Eh di sige, baka Eh, tanong mo, kung halimbawa, naramdaman mo ba? Oo nga, baka nga tayo lang nagsasabing natin naramdaman ko. Baka ang ating mga kababayan naman ay Damang-dama, ha? Hindi, ramdam kasi na kung ramdam. dumaan lang ng ganyan sa buhay mo, parang hangin na halimbawa, dumampi sa pisngi mo, Opo. at least, alam mo may dumampi sa pisngi mo. May naramdaman Kahit po. paano. Oo. 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 Eh, paano kung halimbawa ni Dampi wala kang naramdaman? Hindi ba? Opo. May nagparamdam siguro kung malamig na hangin. Ramdam nyo po ba? Sige, tanong namin sa inyo, no? Ho? Ramdam nyo po ba ito pagbagal ng, paano matatagalog yung inflation? Hindi na, tag-English muna. Oo. Gano'n? Yung pagbagal daw po. Naramdaman nyo ba yung bahagyang pagbaba Yan. ng presyo ng Bilihin. pangunahing pangangailangan? Ayan. Oo. Yan. Kung sagot nyo po yung opo, naramdaman po namin kahit bagya lang. Ano? Kahit bagya, naramdaman po namin. Letter A. Kung sagot nyo naman po Mas mahirap nga eh. parang namanhid po kami. Wala po kaming maramdaman. Letter B. Ang inyo po mga reaksyon ipadala po sa ating text hotline A or B, ano ha? Atin po mga social media pages. Live po kami napapanood via Facebook at YouTube. Huwag po kalimutan ng ating mga texter, pangalan ng lugar kung kayo po ay taga saan. So sa social media tayo, wala tayong ngayon, text. Ayun, mapapakinggan din po kami sa atin pong Radyo Agila Provincial Radio Station at dito po sa Mega Manila, DZEC 1062.